Binaliktad ni Trump ang laro ng Estados Unidos laban sa Iran sa pamamagitan ng pagbago ng $1 trilyong na kakulangan tungo sa plano ng modernisasyon ng militar. Ngayong Lunes, ika-11 ng Mayo 2026 tinatalakay sa Washington ang isang halagang maaring umabot sa $1 trilyong kapag isinama ang gastos sa digmaan, bala, langis, interes, lohistika at pagpapalit ng mga inventaryo. Gamitin ni Trump ang pagkabigla para baguhin ang lakas militar ng Amerika, punuan muli ang mga arsenal at aprubahan ang $1.5 trilyong na budget. Para mapanatili ang Estados Unidos sa tuktok ng makabagong digmaan at patuloy na mangguna bilang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Palakasin ang mga pabrika ng Amerika at pigilan ng Iran, China o Russia na makakita ng kahit anong kahinaan sa lakas militar ng Amerika. Tinaya na ng Pentagon ang direktang gastos ng digmaan laban sa Iran na aabot sa $25 bilyong hanggang Abril. Lalo na kapag malinaw ang lohika ni Trump. Hindi pwedeng pumasok ang Estados Unidos sa modernong digmaan, gumastos ng mahal na misil, ipagtanggol ang mga base at kaalyado, tapos magkunwaring buo pa rin ang inventaryo nila. Ipinakita ng krisis sa Iran ang isang hindi komportableng katotohanan sa militar ng Amerika. Malakas pa rin ang puwersa, pero may bahagi ng istruktura na kailangang agarang baguhin. Maraming mamahaling bala ang naggamit ng mabilis. Dapat palitan ang mga misil na pangharang na ginamit sa pagbabagsak ng mga banta. Mas naging focus ang mga barko, eroplano, depensa at mga kadena ng supply sa industriya. Hindi lang dahil sa pag-atake ni Trump, lumitaw ang problema. Lumabas ang kakulangan dahil ipinakita ng digmaan kung gaano kamahal panatilihing handa ang pinakamalaking makinaryang militar para sa sabay-sabay na labanan. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mo mag-subscribe para laging updated sa real-time na impormasyon at mataas na kalidad ng pamamahayag. Sa kredibilidad, Musong Office, pumasok ang Iran sa krisis na ito para pahinain ang Estados Unidos. Tumaya ang Tehran sa regional na presyon, mga missile, drone, militia at banta sa ekonomiya para itulak ang Washington sa mataas na gastos. Layunin ng diktadurang Iranian na gawing senyales ng pagkaubos ng lakas ang bawat misilang pinaputok ng Amerika at gamitin ang pagtaas ng presyo ng langis bilang pampulitikang presyon. Ginawang pagdududa sa lakas ng Amerika ang bawat debat sa Kongreso, pero binaligtad ito ni Trump. Imbes na ituring na pagkatalo ang gastos ng digmaan, ginamit niya itong patunay na dapat muling mag-armas, mag-produce pa at i-renew ng Estados Unidos ang militar na kalamangan nito. At dito papasok ang makasaysayang budget na $1.5 trilyong para sa depensa ng Amerika. Kasama sa panukala para sa taong piskal na 2027 ang barko, eroplano, depensa sa misil, drone, artipisyal na intelihensya, proteksyon ng teritoryo ng Amerika at pagbubuo muli ng industriyang pangdepensa. Iniulat ng Reuters na ang plano ay kinabibilangan ng humigit kumulang $750 bilyong para sa mga barko, jet at sa sistemang Golden Dome bukod pa sa iba pang mga estratehikong larangan. Ipinakita ng digmaan laban sa Iran na ang isang makapangyarihang bansa ay hindi basta-basta nananalo dahil lang sa pagkakaroon ng mga sopistikadong armas. Nanalo ito dahil kaya nitong magdagdag muli ng supply ng bala, panatilihing gumagana ang pabrika, suportahan ang kaalyado at takutin ang kalaban kahit makalipas ang ilang linggo ng labanan. Ginawang prioridad ng Pentagon ang mga critical na bala. Gustong bumili ng hukbong dagat ng 785 na Tomahawk na misil sa susunod na taon at halos 4,000 sa susunod na 5 taon. Humingi ang hukbong katihan ng higit $20 bilyong para sa THWAD at Patriot Interceptor. Ipinapakita ng datos ang laki ng pagbabago. Hindi lang sinasagot ng Washington ang gastos ng digmaan, kundi pinapalakas pa ang kakayahan para sa susunod na crisis. Kumikilos na ang industriya ng Amerika. Lumagda ang Lockheed Martin sa isang kasunduan para pataasin ang produksyon ng Interceptor mula 600 hanggang 2,000 unit kada taon. Ngayon, ang layunin ay palakihin pa ang kapasidad para matugunan ang pangailangan ng puwersang Amerikano, kaalyado at bansang kasosyo. Ipinapakita nito na ang plano ni Trump ay hindi lang puro salita. Pinapakilos niya ang mga pabrika, ipinapasa ang mga kontrata at pinaiigting ang tunay na produksyon. Sa makabagong digmaan, sa industriya unang napapanalunan ng laban. Kaya magbanta ng Iran, magpalipad ng drone, mag-pressure sa mga ruta at pabigatin ang budget ng Amerika. Kung nagagawang gawing produksyon ni Trump ang presyon, nawawala ang sikuluhikan na bentahe ng Tehran.
Lahat ng misay laban sa Iran ay naguudyok ng mas maraming produksyon. Bawat stock na nasasagad ay nagiging dahilan para palawakin ang kontrata. Ang batikos sa gastos ng digmaan ay nagiging argumento na mas malaki sanang binayaran ng Estados Unidos kung ipagpatuloy nila ang luma at kulang na estruktura para sa bagong pandaigdigang tunggalian. Ito ang pinakamatalinong galaw ni Trump. Hindi lang siya tumutugon sa Iran. Ginagawa niyang halimbawa ang Iran para ipakita na kailangan ng Amerika palakasin ang militar nila upang manatiling pangunahing kapangyarihan. Inakala ng diktadurang Iranian na kaya nitong pahinain ang Washington. Pero maaaring kabaligtaran ang mangyari. Amerika na may mas maraming bala, pabrika, at mas malakas na depensa laban sa misil. Mas malakas na presyon sa Tehran at kaunting pagdepende sa lumang inventaryo. Isinama rin sa kalkulasyon ang epekto sa ekonomiya. Nagtaas ng presyon sa langis, alalahanin sa gasolina, at usapan sa inflasyon ang digmaan laban sa Iran. Iniulat ng Washington Post na inanunsyo ni Trump ang plano na pansamantalang suspindihin ang buwis federal sa gasolina dahil sa pagtaas ng presyo na dulot ng sigalot sa Iran. Ipinapakita ng hakbang na ito na sinisikap ng White House solusyonan ng problema sa dalawang paraan, bawasan ang gastos ng mga Amerikano ngayon at palakasin ang depensa sa hinaharap. Ngayon, kailangan magpasya ang Kongreso kung tatanggapin nila ang mas maliit, mabagal at mahinang depensa. Kung papayagan nila ang pagbabalik ng makinarya militar na kayang sabay-sabay harapin ang banta na ipakita na ito ng kasaysayan ng Amerika. Noong dekada 80, binati ko si Ronald Reagan dahil sa pagtaas ng gastusin sa militar laban sa Unyong Sobyet. Simple lang ang argumento niya. Paz pela força. Layunin nitong muling buuin ang lakas militar ng Amerika, presyurin ng Moscow at ipakitang hindi papayag ang Estados Unidos na matalo sa estratehikong tunggalian. Tinawag ito ng marami na labis na paggastos. Pagkatapos, naging sentrong bahagi ang presyon na yon sa pagbabago ng direksyon ng Amerika sa Cold War. Mahalaga pa rin ang aral hanggang ngayon. Kung naniniwala ang kalaban na kaya nitong manalo sa pamamagitan ng pag-ubos sa iyo, hindi maaring pag-aatubili ang sagot. Dapat ay malinaw na kalamangan. Si Trump ay tumitingin sa Iran gamit ang parehong lohika. Kung sinubukan ng Tehran na gawing magastos ang digmaan, kailangang gawing imposible ng Washington na mapantayan ang susunod na banta. Naintindihan din ng ibang mga bansa ang patakarang ito. Ang Polonya, dahil sa banta ng Russia, ay pinalalakas ang depensa at nilagdaan ang kasunduan sa pondo ng Europa para dagdagan ang gastusin sa militar. Ang Hapon, na nasa ilalim ng presyon ng China sa Indo-Pasipiko, ay pinalalakas ang militar at mas madalas magsanay kasama ang mga kaalyado. Ang Israel, na napapaligiran ng mga grupong armadong suportado ng Iran, ay laging handa at may matibay na depensa sa impapawid at intelihensya para sa kaligtasan nila. Hindi nila tinuturing na luho ang muling pag-armas kapag lumalaki ang banta, kundi garantiya ng pag-iral nila. Bilang pinakamalakas na militar sa mundo, hindi maaring kumilos ang Estados Unidos ng mas hindi seryoso kaysa sa mga kaalyado nito. Sa mas malaking budget, pinaiting na pabrika, mga interceptor na nasa produksyon at napunong inventaryo, bumabalik ang presyon sa rehime ng Iran. Napataas man ng diktadura ang gastos ng krisis. Natulungan din ito si Trump patunayan na kailangang palakasin muli ng Amerika ang lakas militar bago subukan ng mas malalaking kaaway ang parehong estratehiya. Dadaan sa Washington ang susunod na hakbang. Magtutulak ang Pentagon para sa mga kontrata. Ipagtatanggol ng White House ang muling pagbubuo. Tatalakayin ng Kongreso ang bigat ng budget. Magmamadali ang industriya ng depensa na maghatid ng mas maraming munisyon at sistema habang ang Iran ay magmamasid sa mapanganib na epekto para sa sarili nilang plano. Ang pagtatangkang pahinain ng Estados Unidos ay maaring nagpabilis ng isang bagong yugto ng lakas ng Amerika. Kinuha ni Trump ang problema, binago ang saysay ng krisis at inilagoy ang militar ng Estados Unidos sa landas ng pagbabago. Ako si Milson Alves News at layunin kong panatilihin kang laging impormado. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. Mag-like ka sa video na ito, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan mo ang mga komento para mas lalo kang maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.